Hello mga kapatid! Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito na naman din po ako para magbahagi ng mga magandang mensahe ng makapangyarihang Diyos. Hello, magandang hapon sa inyong lahat. I pray po na mas marami pa pong makakita ng aking live po ngayon kasi po may mga babahagi po akong mga hinyo ng mga salita ng Diyos itong mga huling araw upang mas maintindihan niyo po ang kalooban ng Diyos. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at huwag pong kalimutan na alagaan ang sarili, kumain ng ayos, mag-ehersisyo, at huwag kalimutang lumapit sa Diyos at alamin ang kanyang kalooban. Sa hapon po ay nandito po ako para po maghandog ng mga hino ng mga salita ng Diyos kasi po ang ating tagapagligtas ay nagbalik na po. Naghahayag na po siya ng mga milyong-milyong salita. At marami na po ang nakatanggap ng makapangyarihang Diyos kasi po sila po ay naghahanap sa yapak ng Diyos. Sila po ay may mabuting puso at sila din po ay nauuhaw sa mga salita ng Diyos. Sana po ay makinig po kayo sa mga hino ng mga salita ng Diyos. Sa ngayon po ay nais ko lang pong paghayag ng mga bagong awitin ng ating makapangyarihang Diyos. Isang napakagandang awitin sa lahat. Okay, wait for a moment. May tingin na tumatawag sa akin paminsan-minsan. Ginigising mula sa mahabang gabi ang diwa ko. Nakikita kong nakangiti mong mukha sa hamog. Di ko pinangarap na makikita ang mukha ng Diyos. Isa akong tuwaling tao, walang dangal gayon man. Pinakamaluwalhatit marangal na hari ay papalapit sa akin. Mga salita mo'y hinihila ako, puso'y puspos ng galak. Mamuhay araw-araw kasama kay matamis at masaya. Salita mong katotohanan lagi ng puso ko. Ang mamuhay sa salita mong pinakamaligaya. Nais kong mahalin katotohanan at sundan ka. Kung pagtotoo matapos na sasalubong kitang nakangiti ka. So, thank you for watching Pangit Tabers. Tahimik sa harap mo, nakikinig ako sa mga salita mo. Mga salita mo'y magiliw at makapangyarihan. Pag-ibig sa pagkastigo't paghatol mo'y pumupukaw sa akin. Kita kong mga salita mo'y katotohanan, napakahalaga. Pag-ibig mo'y napakataos puso't maganda. Puso'y pinupunot, pinupukaw ang pag-ibig ko. Napakakaibig-ibig mo at nakaukit yan sa puso ko. Nais ko'y ihandog sa'yo ang puso't pag-ibig ko. Salita mong katotohanan lagi ng puso ko. Ang mamuhay sa salita mong pinakamaligaya. Nais kong mahalin katotohanan at sundan ka. Kung patotoo ko'y tapos na sasalubungin kitang nakangiti ka. Nasaan ka na ngayon? Pinaka
pagmamahal ko habang nananabik sa pag-ibig mo. Magdamag akong di makatulog. Mahal mo ako ngunit baka nagtatago sa akin. Puso ko'y di mapalagay pag di makitang iyong mukha. Sa pagdurusa at pagsubok, umaasa ko sa'yo. Sa paggabay ng mga salita mo, para na rin nakikita ka. Sa pagmamahal at pagsunod sa'yo, pananalig ko'y lumalakas. Bigay ng pamumuhay sa salita mo'y ginhawa at kapayapaan. Salita mong katotohanan, akin ang puso ko. Ang mamuhay sa salita mong pinakamaligaya. Nais kong mahalin katotohanan at sundan ka. Kung patotoo ko'y tapos na, sasalubungin kitang nakangiti ka. Kung patotoo ko'y tapos na, sasalubungin kitang nakangiti ka. Amen. Praise be to Almighty God. Kapatid, kung nais nyo pong malaman ang mga salita ng Diyos nitong mga huling araw, may link po ako dyan sa baba. Let me see if nalagay ko po. Wait for a moment. Hindi ko pa nakita. May link po ako na nilagay dyan. Kung nais nyo pong malaman ang gawain ng Diyos nitong mga huling araw, so may mga himno po akong ihahandog para sa ating makapangyarihan Diyos at para na din po sa ating kaligtasan, kasi po nitong panahon, itong mga huling araw, ito na po ang panahon ng pagliligtas. So, ang nais po ng Diyos ay makinig sa Kanya para po mabigyan kasiyahan ang puso ng ating makapangyarihan Diyos at tayo ay pagpapalain. Matwid na paghatol parating sa sansinukob. Lahat natatakot, nanghihina ang loob. Dahil mundong kanilang tirahan, hindi kilala ang katuwiran. Pag lumitaw araw ng katuwiran, san sinukob liliwanag, kasunod ng silangan. Kung magagawa ng tao ang katuwiran ng Diyos, wala silang dapat katakutan. Panahon ay sumapit na, gawa iisa sa gawa niya. Sa mundo'y maghahari siya. Pagbalik ng Diyos malapit na, at siya ay papaalis na. Lahat nag-aasang para dito, pagdating ng araw niya'y makikita ng tao. Hayaan silang salubungin to. Mga tao ng Diyos, sabik sa pagdating ng araw niya. Hinihintay nilang ganting hatid niya. Oo, at pagtatagda ng hantungan ng tao, bilang araw ng katuwiran.
Sabik na siya'y muli nilang makasama. Pigil ang hiningang naghihintay nang hindi na muling magkawalay. Bakit ba hindi magyayakapan mga tao at kaharian ng Diyos sa pagdiriwang dahil siya'y kapiling? Pagtitipon, ito ba'y wala kapalit? Panahon ay sumapit na, gawain isa sa gawa niya. Sa mundo'y maghahari siya. Pagbalik ng Diyos malapit na, at siya ay papaalis na. Lahat nag-aasang para dito. Pagdating ng araw niya'y makikita ng taon. Hayaan silang salubungin to. Diyos ay marangal sa paningin ng tao. Siya'y pinahayag sa salita nila. Sa huli pag nagbalik ang Diyos, pwersa ng kaaway lulubigin ng lubos. Panahon ay sumapit na, gawain isa sa gawa niya. Sa mundo'y maghahari siya. Pagbalik ng Diyos malapit na, at siya ay papaalis na. Lahat nag-aasang para dito. Pagdating ng araw niya'y makikita ng taon. Hayaan silang salubungin to. Hayaan silang salubungin, Amen. Praise be to Almighty God. Hello mga kapatid. So, may babasahin lang po ako ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Meron po akong aklat na makapangyarihang Diyos. Ang pamagat ay ang paghatol ay nagsisimula sa tahanan ng Diyos. So, ang pamagat po ng salita ng Diyos, isang maikling pagtalakay tungkol sa dumating na ang milelyong kaharian. Ano ang palagay ninyo tungkol sa pangitain ng milelyong kaharian? Madalas, iniisip ito ng ilang tao at sinasabi nila, tatagal ng 1,000 taon sa lupa ang milelyong kaharian. Kaya, kung walang asawa ang mga nakatatandang miyembro ng iglesia, dapat ba silang mag-asawa? Walang pera ang pamilya ko, dapat pa akong magsimulang kumita ng pera? Ano ang milelyong kaharian? Alam ba ninyo, salat sa pag-iintindi sa hinaharap ang mga tao at nagdurusa ng isang matinding pagsubok. Sa katunayan, hindi pa opisyal na dumating ang milelyong kaharian. Habang nasa yugto ng paggawang perpekto sa mga tao, baguhan pa lamang ang milelyong kaharian. Sa oras ng milelyong kaharian, sinabi ng Diyos, nagawa ng perpekto ang tao. Dati, sinabing magiging tulad ng mga banal ang mga tao at manindigang matatag sa lupain ng Senem. Tanging kapag ginawang perpekto ang mga tao, kapag sila ay naging mga banal,
na sinabi ng Diyos ay darating ang milenyong kaharian. Kapag ginagawang perpekto ng Diyos ang mga tao, dinadalisay niya sila at kung mas dalisay sila, mas ginagawa silang perpekto ng Diyos. Kapag pinatasik ang karumihan, pagiging mapanghimagsik, pagsalungat, at ang mga bagay ng laman sa loob mo, kapag dinadalisay ka na, magiging sinisinta ka ng Diyos. Sa madaling salita, magiging isang banal ka. Kapag nagawa kang perpekto ng Diyos at naging isang banal, mapupunta ka sa milenyong kaharian. Ngayon ang kapanahunan ng kaharian. Sa kapanahunan ng milenyong kaharian, panghahawakan ng mga tao ang mga salita ng Diyos upang mabuhay at mapasa sa ilalim sa pangalan ng Diyos ang lahat ng mga bansa at darating ang lahat upang basahin ang mga salita ng Diyos. Sa oras na iyon, tatawag ang ilan gamit ang telepono, magpa-fax ang ilan, gagamitin nila ang bawat paraan upang makuha ang mga salita ng Diyos. At kayo rin ay mapasasailalim sa mga salita ng Diyos. Ang lahat ng ito ang nangyayari matapos gawing perpekto ang mga tao. Ngayon, ginagawang perpekto ang mga tao, pinipino, nililiwanagan at ginagabayan sa pamamagitan ng mga salita. Ito ang kapanahunan ng kaharian. Ito ang yugtong ginagawang perpekto ang mga tao. At wala itong kaugnayan sa kapanahunan ng milenyong kaharian. Habang nasa kapanahunan ng milenyong kaharian, nagawa ng perpekto ang mga tao at ginadalisay na ang mga tiwaling disposisyon sa loob nila. Sa oras na iyon, gagabayan ng mga salitang sinabi ng Diyos ang mga tao sa bawat hakbang at ibubunyag ang lahat ng mga hiwaga ng gawain ng Diyos mula sa oras ng sanglikha hanggang ngayon. At sasabihin ng mga salita niya sa mga tao ang mga kilos ng Diyos sa bawat kapanahunan at bawat araw, kung paano niya ginagabayan sa loob ang mga tao ng gawaing ginagawa niya sa espiritual na dako at sasabihin sa kanila ang mga dinamika ng espiritual na dako. Doon lamang ito magiging tunay na kapanahunan ng salita. Nasa baguhang kalagayan pa lamang ito ngayon. Kung hindi magagawang perpekto at dalisay ang mga tao, wala silang paraang mabuhay ng 1,000 taon sa lupa. At hindi maiiwasang mabulok ang laman nila. Kung ginadalisay sa loob ang mga tao at hindi na sila kay Satanas at sa laman, mananatili silang buhay sa lupa. Salat ka pa din sa pag-iintindi sa hinaharap sa yugtong ito at ang lahat ng naranasan ninyo ay ang pagmamahal sa Diyos at pagpapatotoo sa Kanya para sa bawat araw na nabubuhay kayo sa lupa. Mga kapatid, may babahagi po akong himno ng mga salita ng Diyos. So, dito muna ako magtatapos at ipagpatuloy ko po ito pagkatapos ng himno ng mga salita ng Diyos. Okay, hold on for a moment. Sa huling gawain niya ng pagwawakas ng panahon, disposisyon niya'y pagkastigo. Ihayag lahat ng di matuwid at hayagang hatulan ang tao, perpetuhin niya o mahal siyang tunay. Disposisyong tong makakatapos sa panahon. Naritong mga huling araw nilikay ibubukod ayon sa urit kalikasan, kung sandaling ibubunyag niyang katapusan at hantungan ng tao. Hello! Mapagpalang araw sa inyong lahat mga kapatid. Pasensya na po. Nawalan po ako ng internet signal po. Magpapatuloy po ako. Natapos ko na po magbasa ng bahagi ng isang aklat. At may
ipagpatuloy ko po ang himno ng mga salita ng Diyos upang mas maintindihan niyo po ang gawain ng makapangyarihan Diyos nitong mga huling araw. At sana po I pray and I hope na marami pa pong makikinig sa aking live at magiging okay na po ang aking internet signal. Okay, part 2 na po ito. Okay, wait for a moment. Huling gawain niya ng pagwawakas ng panahon, disposisyon niya'y pagkastigo. Ihayag lahat ng di matuwid at hayagang hatulan ang tao, perpetuhin niya o mahal siyang tunay. Disposisyong tong makakatapos sa panahon. Naritong mga huling araw, nilikhay ibubukod ayon sa urit kalikasan, kung sandaling ibubunyag niyang katapusan at hantungan ng tao. Kung walang paghatol, pagsuway ng tao't di pagiging matuwid, ay di malalantad. Sa pagkastigo at paghatol lang kitang katapusan ng nilikhat, tunay na kulay ng tao'y hayag. Masamay sa masama, mabuti sa mabuti, masamay parurusahan, mabuti gagantimpalaan. Tao'y pagbubukurin ayon sa uri, sa ilalim sa kapangyarihan niya. Katiwalian ng tao'y umabot na sa sukdulan, pagsuway nila ay matindi. Matuwid na disposisyon ng Diyos lang, isa na pagkastigo't paghatol, buong magpapabagot, kukumpleto sa tao, kasama ay ilantad, parusahan ang di matuwid. Ganitong disposisyo'y taglay ang kabuluhan ng panahon, inihahayag disposisyon niya para sa gawain ng bagong panahon. Di niya ginagawa ng sapalaran o walang kabuluhan. Sa pagkastigo at paghatol lang kitang katapusan ng nilikhat, tunay na kulay ng tao'y hayag. Masamay sa masama, mabuti sa mabuti, masamay parurusahan, mabuti gagantimpalaan. Tao'y pagbubukurin ayon sa uri, sa ilalim sa kapangyarihan niya. Kung sa mga huling araw, pagkatapusan ng tao'y ibunyag, bubuhos pa rin ng Diyos habag at pag-ibig. Di humahatol, kundi mapagparaya, mapagpatawad, gaano man katinding kasalanan ng tao. Kailan magtatapos plano niya ng pamamahalaan, marating ng taong kapalarang nararapat. Sa pagkastigo at paghatol lang kitang katapusan ng nilikhat, tunay na kulay ng tao'y hayag. Masamay sa masama, mabuti sa mabuti, masamay parurusahan, mabuti gagantimpalaan. Tao'y pagbubukurin ayon sa uri, sa ilalim sa kapangyarihan niya. Matuwid na paghatol lang ang makapag-uuri sa tao, dalhin sila sa bagong kaharian. Kaya matuwid na disposisyon niyang magtatapos ng buong panahon. Amen. Praise be to Almighty God. Okay?
Brothers and sisters, magpapatuloy po ako sa aking nabasang salita ng makapangyarihang Diyos kung bakit tayo dito sa lupa ay dapat hatulan. So, nandito po, magpapatuloy po ako. So, ang aking tinatalakay po is tungkol po ito sa dumating na ang milenyong kaharian. Isang propesiya ang dumating na ang milenyong kaharian. Kahalin tulad ito sa panghuhula ng isang propeta. Isa kung saan pinopropesiya ng Diyos kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi pareho ang mga salitang sinasabi ng Diyos sa hinaharap at ang mga salitang sinasabi niya ngayon. Gagabay sa kapanahunan ang mga salita ng hinaharap. Samantalang, ang mga salitang sinasabi niya ngayon ay ginagawang perpekto ang mga tao. Pinipino sila at pinakikitunguhan sila. Naiiba mula sa kapanahunan ng salita ngayon ang kapanahunan ng salita sa hinaharap. Ngayon, ang lahat ng salitang sinasabi ng Diyos, hindi alintana ang mga paraan sa kung saan siya magsasalita. Ay upang gawing perpekto ang mga tao upang dalisayin kung saan marumi sa loob nila. Upang gawin silang banal at gawin silang matuwid sa harap ng Diyos. Dalawang magkahiwalay na bagay ang mga salitang sinasabi ngayon at ang mga salitang sasabihin sa hinaharap. Ang mga salitang sinasabi sa kapanahunan ng kaharian ay upang gawing pumasok ang mga tao sa lahat ng pagsasanay. Upang dalhin ang mga tao sa tamang landas sa lahat ng bagay. Upang patalsikin ang lahat ng hindi dalisay sa kanila. Ganoon ang ginagawa ng Diyos sa kapanahunan ito. Lumikha siya ng isang saligan ng mga salita niya sa bawat tao. Ginagawa niyang buhay ng bawat tao ang mga salita niya, at ginagamit niya ang mga salita niya upang palaging liwanagan at gabayan sila sa loob nila. At kapag hindi sila lumana sa kalooban ng Diyos, magiging nasa loob nila ang mga salita ng Diyos upang sawayin at disiplinahin sila. Ang mga salita na ngayon ay upang mabigay buhay ng tao. Tuwiran silang nagbibigay ng lahat ng kailangan ng tao. Ibibigay ng mga salita ng Diyos ang lahat ng salat ka sa loob at ang lahat ng yaong mga tatanggapin ang mga salita ng Diyos ay nililiwanagan sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng mga salita niya. Ginagabayan ng mga salitang sasabihin ng Diyos sa hinarap ang mga tao sa buong sansinukob. Ngayon, sinasabi lamang sa China ang mga salitang ito. At hindi sila kumakatawan sa yaong mga sinasabi sa buong sansinukob. Magsasalita lamang ang Diyos sa buong sansinukob kapag dumarating na ang milenyong kaharian. Alaming ang mga salitang sinasabi ng Diyos ngayon ay lahat upang gawing perpekto ang mga tao. Ang mga salitang sinasabi ng Diyos sa yugtong ito ay upang magbigay para sa mga pangangailangan ng mga tao. Hindi upang hayaan kang mabatid ang mga hiwaga o makita ang mga himala ng Diyos. Na nagsasalita siya sa pamamagitan ng maraming paraan ay upang magbigay para sa mga pangangailangan ng mga tao. Hindi pa dumarating ang kapanahunan ng milenyong kaharian. Ang kapanahunan ng milenyong kaharian na pinag-uusapan ay ang araw ng luwalhati ng Diyos. Matapos mabuo ang gawain ni Jesus sa Judea, inilipat ng Diyos ang gawain niya sa pangunahing lupain ng China at lumikha ng isa pang plano. Gumagawa siya sa inyo ng isa pang bahagi ng gawain niya, inagawa niya ang gawain gawing perpekto ang mga tao gamit ang mga salita. At gumagamit siya ng mga salita upang magsanhi sa mga tao na magdusa ng labis na kirot at pati na rin ang makamit ang maraming biyaya ng Diyos. Ang yugtong ito ng gawain ay nilikha ng isang pangkat ng mga mananagumpay at matapos niyang gawin ang pangkat na ito ng mga mananagumpay,
magagawa nilang magpatotoo sa mga gawa niya. Magagawa nilang maisabuhay ang realidad at talagang makapagbibigay kasiyahan sila sa Kanya at magiging tapat sa Kanya hanggang kamatayan. At sa paraang ito, ang Diyos ay magtatamo ng kaluwalhatian. Kapag ang Diyos ay nagtatamo ng kaluwalhatian, iyon ay kapag nagawa na niyang perpekto ang pagkat na ito ng mga tao. Iyon ang magiging kapanahunan ng mililyong kaharian. Nasa lupa si Jesus sa loob ng 33 at kalahating taon. Dumating siya upang gawin ang gawain ng pagpapako sa krus at nakamit ng Diyos ang isang bahagi ng luwalhati niya sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Nung dumating ang Diyos sa katawang tao, nagawa niyang maging mapagpakumbaba at nakatago at makapagtiis sa matinding pagdurusa. Bagamat siya ang Diyos mismo, tiniis pa rin niya ang bawat kahiyan at ang bawat panlalait at iniis niya ang matinding sakit sa pagkakapako sa krus upang matapos ang gawain ng pagtubos. Matapos mabuo ang yugtong ito ng gawain, bagamat nakita ng mga tao na nakapagkamit ng dakilang luwalhati ang Diyos, hindi ito ang kabuuan ng luwalhati niya. Isang bahagi lamang ito ng luwalhati niya na nakamit niya mula kay Jesus. Bagamat nagawang tiisin ni Jesus ang bawat hirap na maging mapagpakumbaba at nakatago na maipako sa krus para sa Diyos. Natamo lamang ng Diyos ang isang bahagi ng luwalhati niya at nakamit ang luwalhati niya sa Israel. May isa pang bahagi ng luwalhati ang Diyos pagparito sa lupa upang praktikal na gumawa at gawing perpekto ang isang pangkat na mga tao. Sa panahon ng yugto ng gawain ni Jesus, gumawa siya ng ilang kahimahimalang mga bagay. Ngunit hindi lamang upang gumawa ng mga tanda at mga kababalaghan ang yugtong iyon ng gawain. Ito, una sa lahat, ay upang ipakita na maaring magdusa si Jesus at maipako sa krus para sa Diyos. Na nakayanang magdusa ni Jesus ng matinding sakit sapagkat mahal niya ang Diyos at na bagamat tinalikuran siya ng Diyos, handa pa rin siyang ialay ang buhay niya para sa kalooban ng Diyos. Matapos mabuo ng Diyos ang gawain niya sa Israel at ipinako sa krus si Jesus, nagtamo ng kaluwalhatian ng Diyos at siya ay nagpatotoo sa harap ni Satanas. Ni hindi ninyo nababatid o nakikita kung paano naging katawang tao ang Diyos sa China. Kaya paano ninyo makikita na ang Diyos ay nagtamo ng kaluwalhatian? Kapag gumagawa ang Diyos na maraming gawain ng paglupig sa inyo at matatag na nanindigan kayo, matagumpay ang yugtong ito ng gawain ng Diyos. At bahagi ito ng luwalhati ng Diyos. Ito lamang ang nakikita ninyo at hindi pa kayo nagagawang perpekto ng Diyos. Hindi pa ninyo lubusang ibinigay ang puso ninyo sa Diyos. Hindi pa ninyo lubos na nakikita ang luwalhating ito. Nakikita ninyo lamang na nalupig na ang Diyos ang puso ninyo na hindi ninyo kailanman kayang iwan siya at susundan ang Diyos hanggang sa pinakahuli at hindi magbabago ang puso ninyo. At na ito ang luwalhati ng Diyos. Saan mo nakikita ang luwalhati ng Diyos? Sa mga dulot ng gawain niya sa mga tao, nakikita ng mga tao na napakaganda ng Diyos. Nasa mga puso nila ang Diyos at atubili silang iwan siya. At ito ang luwalhati ng Diyos. Kapag umusbong ang lakas ng mga lalaking kapatid, ang mga babaeng kapatid ng mga iglesia, at maaari nilang mahalin ang Diyos mula sa puso nila, makita ang sukdulang kapangyarihan ng gawaing ginawa ng Diyos. Ang walang kawangis ng kapangyarihan ng mga salita niya kapag nakita nilang may dalang otoridad ang mga salita niya at na makapagsisimula siya sa gawain niya sa pinabayaang bayan ng Chinong pangunahing lupain. Kapag bagaman mahina ang mga tao, yumuyukod pababa sa harapan ng Diyos ang mga puso nila at handa silang tanggapin ang mga salita ng Diyos at kapag bagamat sila ay mahina at hindi karapat-dapat nagagawa nila makita na napakakagiliw-giliw na mga salita ng Diyos. Ang napakakarapat-dapat sa pagmamahal nila. Kung gayon ito ang luwalhati ng Diyos. Kapag dumating ang araw kung saan ginagawang perpekto ng Diyos ang mga tao at nagagawang sumuko sa harap niya at ganap na makasusunod sa Diyos at iiwan sa makamay ng Diyos ang mga pag-asang at kapalaran nila.
Kung gayon lubos na nakakamit ang ikalawang bahagi ng luwalhati ng Diyos, na ang ibig sabihin kapag ganap na nabuo na ang gawain ng pratikal na Diyos, magwawakas na ang gawain niya sa pangunahing lupain sa China. Sa madaling salita, kapag nagawa ng perpekto yaong mga itinalaga at hinilay ng Diyos, magtatamo ng kaluwalhatian ang Diyos. Sinasabi ng Diyos na dinala na niya ang ikalawang bahagi ng luwalhati niya sa silangan. Subalit ito ay hindi nakikita ng mga mata. Dinala na ang Diyos sa silangan ang gawain niya. Dumating na siya sa silangan at luwalhati ito ng Diyos. Ngayon, bagamat hindi pa ganap ang gawain niya sapagkat nagpasya ang Diyos na gumawa, tiyak na magagawa ito. Nakapagpasya na ang Diyos na gagawin niyang ganap ang gawain ito sa China. At nakapagpasya na siya na gagawin kayong ganap. Kaya naman, hindi kanya bibigyan ng daan palabas na luping na niya ang mga puso ninyo at dapat kang magpatuloy, maging nais mo man o hindi, at kapag nakamit na kayo ng Diyos, nagtatamo ng kaluwalhatian ang Diyos. Ngayon, hindi pa ganap na natatamo ng Diyos ang kaluwalhatian, sapagkat hindi pa kayo nagagawang perpekto. Bagamat nagbalik na sa Diyos ang mga puso ninyo, marami pa rin mga kahinaan sa laman ninyo. Wala kayong kakayahang bigyang kasiyahan ang Diyos. Hindi ninyo nagagawang maging maalumana sa kalooban ng Diyos. At taglay pa rin ninyo ang maraming mga negatibong bagay na dapat ninyong alisin sa mga sarili ninyo at dapat pa rin kayong sumailalim sa maraming mga pagsubok at mga pagpipino. Tanging sa ganoong paraan, maaring magbago ang mga disposisyon mo sa buhay at maaring makamit ka ng Diyos. Iyan lang po ang mensahe ng Diyos, isang maiking pagtatalakay tungkol sa dumating na ang milinyong kaharian. So, amen po, brothers and sisters, praise be to Almighty God. Bago po ako magtatapos ng aking pagpapahayag, ang paghatol ay nagsisimula sa tahanan ng Diyos. Bago ko po tatapusin ay may ibahagi po akong isang himno ng makapangyarihan Diyos, ang napakagandang awitin sa lahat. Ng Diyos ay katotohanan, habang mas binabasa, puso'y mas lumiliwanag. Salita niya'y binubunyag, misteryo ng buhay, liwanag biglang nakikita. Lahat ng mayroon ako'y mula sa Diyos, lahat ng to'y sa biyaya niya. Sinusunod ko si Kristo, hangad ay buhay at katotohanan. Nilalakad tamang landas ng buhay ng tao. Sinusunod ko si Kristo, gawain ng Diyos dinaranas. Landas mas maliwanag ang mas lumalayo, landas mas maliwanag ang mas lumalayo. Sa paghatol at pagkalantad ng salita ng Diyos, nakikita kong katiwalian ng tao. Minsang nabuhay sa laman sa paraan ni Satanas, iniibig layaw ng kasalanan, parang hayop na nabig sa katanyag at katayuan, nilalasap bait ng katiwalian. Ginising ako ng salita ng Diyos, mula karimlan nakita kong liwanag. Sinusunod ko si Kristo, hanggang ay buhay at katotohanan. Nilalakad tamang landas ng buhay ng tao. Sinusunod ko si Kristo,
salita ng Diyos, kita kong katiwalian ko. Sa pag-alam ng totoo'y nalinis to, kay halagang katotohanan sa pagsasagawa nito. Pagtupad ng tungkulin, puso ko ay mapayapa. Ako'y tumatayong saksi sa pagpipino. Salamat sa kalingat, proteksyon ng Diyos. Kasama kong salita ng Diyos sa paghihirap, kaibig-ibig ang Diyos. Sinusunod ko si Kristo, hanggang ay buhay at katotohanan. Nilalakad tamang landas ng buhay ng tao. Sinusunod ko si Kristo, gawain ng Diyos dinaranas. Landas mas maliwanag habang mas lumalayo. Landas mas maliwanag habang mas lumalayo. Maninindigan naman ang hirap, pagkat salita niya'y gagabay. Paghatol niya'y nailigtas ako, siya'y walang hanggan pinupuri. Sinusunod ko si Kristo, hangad ay buhay at katotohanan. Nilalakad tamang landas ng buhay ng tao. Sinusunod ko si Kristo, gawain ng Diyos dinaranas. Landas mas maliwanag habang mas lumalayo. Landas mas maliwanag habang mas lumalayo. Amen! Praise be to Almighty God. Mga kapatid, bakit nga ba ang gawain ng Diyos itong mga huling araw ay nasa mga huling yugto na po? Kasi po, ito na po ang panahon ng paglilitas at paglilinis ng makapangyarihang Diyos. Dalawa po ang paghatol ng Diyos. Una po ay ang sakuna. Pangalawa ay ang bagong salita ng makapangyarihang Diyos. So, okay, I will proceed to the last God's scene po. Tungkol po ito sa huling gawain ng makapangyarihang Diyos. Pasensya na po kung medyo maraming mga mga disturbance sa aking live po. Ang importante po doon ay bukas po ang ating puso at bukas nyo din po ang puso nyo sa ating Diyos. Kasi po, ang makapangyarihan Diyos ay siya ang Diyos na sumusuri ng kaibuturan ng ating mga puso. Hindi na kailangan ang iyong pera at kuro-kuro. Ang kailangan nyo po ay ang inyong puso. Okay, wait for a moment mga kapatid. Gawain sa huling araw magsalita, pagbabago'y sa salita nagmumula. Mas malaki ang pagbabago nang tumatanggap dito. Mas malaki kaysa sa tumanggap ng mga tanggap at himala. Sa panahon ng biyaya noon, mga demonyo'y pinalaya sa dasal. Habang katiwali ay naroon pa, katiwali ay naroon pa, habang katiwali ay naroon pa. Sala'y pinatawad, tao'y gumaling, ngunit tatapusin pa ang gawain upang maalis sa tao disposisyong iwali. Tao'y naligtas dahil nanalig, ngunit makasalanan pa rin. Dahil sa Diyos na nagkatawang tao, kasalanan ng tao'y pinatawad, ngunit tao'y
kasalanan, makasalanan pa rin. Tao'y makasalanan pa rin. Hello, brothers sa Kriel Asal. Thank you for watching. Matapos ito ng gawain, May ang natutunan ka po sa paghatol naroon pa rin. Salita'y ginagamit ng tao'y dalisay. Bigyan lang na sa iyong Ay, tungtong. pwede na po na. Mas marami Dahil sa handog sa kasalanan, tanging nagtamo ng kapatawaran. Dahil gawa ng pagpapako sa Diyos ay natapos na. Diyos ay nanaig kay Satanas, nanaig kay Satanas, nanaig kay Satanas. Ngunit tiwaling disposisyon na natili sa tao, tao'y nagkakasala pa rin. Kaya ang Diyos di pa siya natatamo. Salita ng Diyos sa yugtong ito, di lalantad at tiwalian ng tao para itamang landas. Mas mabunga't makabuluhan ang yugtong ito, dahil salita'y binubuhay ang tao. Pinapanibago nito, gawain matindi sa yugtong to. Pagiging tao ng Diyos sa mga huling araw, kinukumpleto ang kahulugan ng pagkakatawang tao. At plano ng tao'y iligtas, salita'y dinadali sayang tao sa mga huling araw. Salita'y dinadali sayang tao sa mga huling araw. Salita'y dinadali sayang tao sa mga huling araw. Okay, yan lamang po mga kapatid. All glory be to Almighty God. So, ang gawain po ng Diyos nitong mahuhuling araw ay ang paglilinis at pagliligtas. So, sana po ay may natutunan kayo sa aking live po ngayon. Pangalawa na po ito, episode number 2. At sana po, I pray and I hope na mas marami pa pong makikinig sa mga salita ng Diyos. At I hope po na gagabayan po tayo ng makapangyarihan Diyos. Habang okay pa po ang panahon namin dito sa aming lugar, ay I will grab the opportunity po mga kapatid. Maaari po kayong mag-click sa link na description sa ibaba po ang tungkol sa gawain ng makapangyarihan Diyos. May inalagay po ako doon sa ibaba nito ng live, sa description po. May link po doon tungkol sa gawain ng makapangyarihan Diyos. Ako po ay nangungusap sa inyo na maaari po kayong mag-share sa aking live, lalo na sa inyong mga mahal sa buhay, nung hindi pa alam ang gawain ng makapangyarihan Diyos. Salamat sa ating makapangyarihan Diyos sa lahat ng biyaya na ating natanggap. I pray po na lagi po tayong magpapasalamat sa Diyos sa anumang hirap na ating naranasan sa ating buhay. Nandito pa rin po tayo, nagmamahal pa rin ang Diyos kahit na tayo ay makasalanan. Yan lang man po ang aking pagbabahagi ng mga salita ng Diyos at mga himno ng mga salita ng Diyos. God bless you all. I love you po. I love you mga kapatid. Thanks be to Almighty God. All glory be to Almighty God.